First is open muna natin yung command prompt. Then, okay, let's run the command nslookup www.google.com in the command prompt. The results show later on. So, yung server natin is unknown, and then address is 10.0.0.1, indicating that the DNS server couldn't be identified, and this server address is our router. We also see DNS request timeout and request to unknown timeout, meaning the server didn't respond. This tells us there's a problem resolving the domain name because we want to reach the DNS server and troubleshooting is needed. So next is input naman natin yung command na ipconfig display DNS. Show the DNS cache storing visited website info like h.microsoft.com. Each entry includes details like record name, type, TTL, and data. DNS caching improves speed by storing local IP addresses, avoiding frequent DNS server queries. This reduces server load and the speed of internet browsing. Essentially, DNS caching enhances our internet experience by making website loading faster. So, dito sa pangatlo ay kailangan natin nag-open tayo ng control panel, then sa yung programs, then turn Windows features on and off, then piliin natin dun, enable natin yung telnet client. After nito is mag-open tayo ng command prompt para i-enter yung command na telnet.towel.blinkenlights.n. So, sa result mamaya, makikita natin na sinubukan natin gamitin ng telnet para kumonect sa towel.blinkenlights.n1 para sa Star Wars animation. Pero hindi tayo nakakonect, maaaring naka-disable ang telnet, binablock ng firewall, may problema sa server. Ang telnet ay nabibigay daan para kontrolin ng isang computer mula sa malayo. Pero hindi ito secure dahil hindi naka-encrypt ang data, kaya pwede makita ng iba ang ating mga information. Dahil sa seguridad, bihira na ang gumagamit ng telnet ngayon at mas pinipili ang SSH para subukan ulit. Siguraduhin na naka-enable ang telnet sa Windows features. Kahit hindi tayo nakakonect, nalaman natin kung anong telnet, paano ito gumagana, at bakit mas ligtas ang ibang paraan tulad ng SSH. So, dito sa last is gagamitin natin ang Wireshark para tingnan ang mga packets ng data na dumadaan sa ating network. Ipapakita natin kung paano ito gumagana. Since naka-Wi-Fi ako, ipiliin ko yung Wi-Fi adapter sa Wireshark. Then start the capture, show some website browsing, NS lookup command in CMD, and mention sending an email without showing the actual email for privacy. Kung na-start natin ang capture, tapos gagawa tayo ng ilang activities para makakuha ng data. Visit a website, mag-browse tayo sa isang website para makita ang HTTP traffic. Then use nslookup. Sa command prompt, itatype natin ang nslookup google.com para makita ang DNS traffic. Send an email. Magpunta tayo ng email. Optional lang para makita ang SMTP traffic. Then stop the capture. Show the filter bar. Pagkatapos i-stop natin ang capture, ayan ang daming lumabas para hindi tayo malito. Gagamitin natin yung filter bar. Type HTTP in the filter bar. Select ang HTTP get packet. Ito-type natin ang HTTP sa filter bar. Ayan, lumabas lahat ng HTTP packets. Pumili tayo ng isa. Explain the selected HTTP get packet. So, makikita natin dito na may get request. Ibig sabihin, nagre-request tayo ng data mula sa website. Source and destination, makikita rin natin kung saan galing ang data. Source at kung saan ito papunta. Then, sa loob ng packet, makikita natin ang iba't ibang information like ang website na binisita natin. Then, clear the filter type. Type DNS in the filter bar. Select ang DNS query packet. Then, i-clear natin ang filter at ita-type ang DNS. Pumili tayo ng isang DNS packet. Then, yung DNS query, makikita natin dito na nagtatanong tayo sa DNS server kung paano ang IP address ng isang website. Then, yung query sa loob ng packet, makikita natin ang pangalan ng website na tinatanong natin. Then, kung nagpadala tayo ng email, makikita rin natin ang SMTP packets. Dito natin makikita kung paano nagpapadala ng email ang computer natin sa mail server. So, sa Wireshark, nakikita natin kung paano nag-uusap ang computer natin at ang iba't ibang servers sa internet. Gamit ang filter, mas madali natin maintindihan kung ano ang nangyayari sa ating network.